Ito ang pinakamahal na langis sa mundo, nagkakahalaga ng 299 kada bote. Napaka-eksklusibo na kahit si Elon Musk ay kailangang pumila para makakuha nito. Unang pumupunta ang mga manggagawa sa taniman ng gintong repolyo upang pitasin ang mga pods. Ang mga maliliit na itim na buto sa loob ay mukhang ordinaryo pero napakahalaga. Pagkatapos pitasin, paulit-ulit itong pinatutuyo sa araw hanggang tuluyang matuyo. Saka ito maingat na pinapalo gamit ang kahoy para lumabas ang buto. Pagkatapos inilalagay ang mga buto sa steam oven at pinapainit sa mataas na temperatura upang ilabas ang napakabangong aroma na bumabalot sa buong bayan. Pagkatapos ay giniling ang mga buto gamit ang bato, paulit-ulit hanggang pino. Ang pinakamahirap na parte ay ang pagbabalot ng dinurog na buto sa kahoy na molde, saka dinidiinan ng mabibigat na pabigat at pinipiga ng dahan-dahan gamit ang lever. Dito nagsisimulang tumulo ang gintong langis na may nakakaakit na amoy. Sa huli, maingat itong sinasala at pinapalinaw para maging dalisay at malakristal. Ibinubote ito sa magagandang sisidlan na may sariling unique na numero. At dahil 100 bote lang ang nagagawa kada araw, sobrang bihira nito. Ito ang tinatawag na liquid gold, isang tunay na kayamanan sa bote. Alam mo bang may bansa sa mundo na imbis na askal ang makikita sa kalsada, kundi mga polar bears? Sa bansa na ito, kapag nagkasakit ka ng cancer, libre na ang pampakemo mo. Hindi lang cancer kahit anong sakit, libre na ang pampagamot. Sa bansa din na ito, kahit hating gabi na, terik pa rin ang araw na parang 2:00 pa rin ng tanghali. Ito ang bansang Norway. Ang bansang kapag nag-road trip ka, literal na parang real-life postcard ang makikita mo sa paligid. Regarded as one of the happiest countries in the world. Pero bakit nga ba sila masaya? Consistent ang Norway na pasok sa World Happiness Index. Bakit kamo? Dahil ramdam ng tawang suporta ng gobyerno. Libre ang edukasyon mo hanggang kolehiyo. Zero ang tuition fee. Libre din ang healthcare kahit major surgery pa yan. May parental leave na halos 1 taon din. Tapos, bayad pa. May child allowance pa para siguradong may suporta bawat pamilya. Maliban dyan, may mga unique traits din ang bansang ito. Alam mo ba yung isa? The sun doesn't set in summer. Imaginein mo to 12:00 na ng gabi. Pero maliwanag pa rin na parang 2:00 ng tanghali. Sa Northern Norway, lalo na sa Tromso, mula Mayo hanggang Hulyo, halos hindi lumulubog ang araw. Ang tawag dito, midnight sun. Swerte ng mga locals. Mas mahaba ang araw, kaya mas marami silang outdoor activities. Ang downside lang, kailangan mo ng sleeping mask. Kasi good luck matulog sa maliwanag na gabi, no? Kakaiba din ang mga road trips sa Norway. Kaya kung mahilig ka mag-joyride, nako, Norway ang dream destination mo. Bakit? Kasi bawat kalsada parang dinisenyo para sa postcard. Yung mga bundok at dagat nila, lahat matatanaw mo sa iisang biyahe. Ang dagdag pa, ang Norway ang may pinaka-safe na kalsada sa buong mundo. Pwede kang huminto kahit saan para magpicture. At feeling mo nasa fairy tale ka. Pero alam mo ba na ang Norway na ito ay napakaliit na bansa lamang? Pero meron silang napakalaking yaman. Ang Norway ay may 5.3 million lang na tao. Mas marami pang tao sa Metro Manila. Pero kahit ganyan sila kaonte, sila ay may hawak na sovereign wealth fund na mahigit sa $2 trillion. O kung i-convert sa peso, that's 110 trillion pesos. Wait, ano ba yung sovereign wealth fund? Parang ipon yan ng pamilya. Kapag may extra kang pera, imbis na ubusin sa luho, ini-invest mo para lumago. Ganun ang ginawa ng Norway. Yung kita nila sa langis at gas, inipon nila yon at ininvest sa stocks, bonds, real estate at global companies. Kaya nga marami nagsasabi na malabong mabankrupt ang bansang ito kasi napakarami nilang ipon. Parang $340,000 yan bawat Norwegian citizen. Imagine kung ganito rin sa Pilipinas, no? Bawat Pinoy, instant milyonaryo. Sa Norway, kung pupunta ka sa pinakahilagang part ng bansa nila, alam mo bang doon ay mas marami ang polar bears kesa sa tao? Kaya tinawag itong realm of the polar bears. So confirm, hindi lang makikita ang polar bears sa Antarctica ha. Sa Norway, meron din yan sila. Maliban sa mga bears na yan, kilala din ang Norway sa kanilang Northern Lights o Aurora Borealis. Ang Norway kasi ay nasa gitna ng Aurora Belt. Kaya isa ito sa best spot para makita ang
sumasayaw na ilaw sa kalangitan. Ang peak time, between 11 p.m. to 2 a.m. Kung makakakita ka nito, siguradong once in a lifetime moment. Parang bonus level yan ng kalikasan. Pero wait, ano nga bang sikreto ng Norway? Simple lang. Ginamit nila ang natural resources para mag-ipon at mag-invest. Hindi para iwaldas ng iwaldas. Sinayak nilang lahat ng mamamayan na kikinabang, hindi lang ang mga politiko. Pinahahalagan din nila ang kanilang equality at kalikasan. Ngayon, ang tanong, kung kaya ng bansang may 5.3 million lang na tao, bakit dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin magawa-gawa? Norway may $2 trillion sovereign wealth fund, pero dito sa Pilipinas, yung 268 billion flood control budget natin, hindi natin alam kung saan napunta. Kaya tandaan ninyo, hindi sapat na mayaman ang bansa. Ang tunay na yaman ay kapag ramdam ng bawat mamamayan ang ginhawa. At sa Norway, lahat may share, lahat may dignidad, at lahat may dahilan para ngumiti. Alam mo bang may 5 pamilya dito sa Pilipinas na mas mayaman pa kaysa sa gobyerno natin? Sino kaya tong mga to? Tara, alamin natin ang top 5 na pinakamayamang mga pamilya dito sa Pilipinas. Number 5. Gokongwei family. Ang kanilang net worth, 168 billion pesos. Eto para ma-imagine mo kung gaano kayaman ang pamilya ng mga Gokongwei pag mamay-ari nila ang mga malalaking negosyo tulad ng Cebu Pacific Airlines, yung Robinson Malls, pati Universal Robina. Malamang sa malamang, maraming beses na sa buhay mo na gumastos ka at napunta yun sa bank account nila. Meron silang net worth ng 168 billion pesos. Halos lahat na ata meron sila. Meron silang mga aeroplano, mga malls, at napakaraming produkto ng pagkain. Para lang maisip mo, yung yaman nilang 168 billion ay kaya nang makabili ng 56 million na sako ng bigas. Literal na kaya nilang pakainin ng buong Pilipinas ng ilang buwan. Nagsimula ang kanilang yaman kay John Gokongwei Sr. na itinayo ang mga negosyo from scratch at pinasa sa mga anak ang pamumuno ng kanilang napakaraming ari-arian. Number 4, Kaktiong family. Ang kanilang net worth, 176 billion pesos. Ang iconic fast food na Jollibee ay pagmamay-ari ng pamilya Kaktiong. Pero hindi lang yon, hawak din nila ang Mang Inasal, Chowking, Greenwich at Red Ribbon. Kaya siguradong sigurado ako minsan sa buhay mo, gumastos ka na para sa kanilang mga negosyo at nakapag-contribute ka na sa yaman ng pamilya Kaktiong. Sa dami ng kanilang kinikita, kayang-kaya na nilang pakainin ng 115 million population ng Pilipinas ng kanilang sikat na Chicken Joy meals. Pero alam mo ba na nagsimula lang si Tony Kaktiong bilang ice cream vendor hanggang sa nag-hit ito sa masa at dumami ng dumami ang ino-offer nilang mga produkto. At the present, Jollibee na ito ngayon. And it has now expanded to international countries na hindi lang mga Pilipino na ang nahahayok dito, kundi pati na rin yung mga foreigners. Jollibee is definitely an OG trademark of Filipino fast food. Number 3, Villar family. Ang net worth ng pamilyang ito, 800.8 billion pesos. For sure, nagkalat sa internet ang mga meme na to. Paano ba naman kasi yung pamilyang Villar ang tinaguri ang real estate king ng Pilipinas? Libo-libong hektaryang lupa ang pagmamay-ari nila. Sila ang may-ari ng Golden MV Holdings. Sila din ang numero 1 sa mass housing projects at mga memorial parks. And of course, sa kanila rin yung Vista Malls. Ang net worth ng pamilya Villar ay 800.8 billion pesos. Sa yaman nilang ito, kayang-kaya nilang magpatayo ng 800,000 na mga bahay para sa mga pamilyang Pilipino. Actually, sa yaman nilang ito, kung pwede lang pwede na nilang bilhin yung mga syudad dito sa Pilipinas. Well, in fact, nangyayari na yan in some ways dahil may sariling na rin silang syudad sa Cavite in which they called Villar City. And if time comes, this land will prosper more and Villar will be ultimately unstoppable dahil secured na ang kinabukasan ng kanyang angkan at future clan. Bukod sa yaman, makapangyarihan din sila. Dahil hindi lang sila negosyante, mga politiko din sila. Number 2, Razon family. Ang kanilang net worth, 864 billion pesos. Alam mo bang ang pinakamalaking port operator sa Pilipinas at sa ilang parte ng mundo ay pag-aari ng Razon family? At ang Razon family, mga Pinoy. Sa kanila ang International Container Terminal Services Incorporated na nag-ooperate sa Asia Pacific, Europe at Americas. Isipin mo yung net worth na 806 billion pesos times 4 pa na mas malaki pa sa budget ng Department of Health dito sa Pilipinas. Ganun yun kalaki. Paano ba naman kasi ang CEO na si Enrique Razon Jr. ang kasalukuyan
kasalukuyang namumuno sa empire na ipinasa mula sa kanyang ama na nag-expand ng negosyo mula pa nung World War II. Ngayon, hawak nila ang malaking bahagi ng logistics industry sa bansa at abroad, kaya patuloy ang pagtaas ng kanilang yaman. Number 1, the C family. Ang kanilang net worth, 1.2 trillion pesos. Alam mo ba na ang pamilyang ito ang kaisa-isang trilyonaryo dito sa Pilipinas? Yes, we're talking about the C siblings. Alam naman natin na sila ang may-ari ng SM Group mula sa SM Malls, BDO hanggang sa SM Supermarkets. Literal, halos lahat tayo nakatapak na sa isang business nila. Sa net worth nilang umabot ng trilyon, nako, halos katumbas na rin yan ng isang taong national budget natin dito sa Pilipinas. Konti na lang kung papayagan nila, they can now manage our country. Ang napakalaking yaman nilang ito ay nagsimula kay Henry C. Sr., ang founder ng SM. Ngayong pumanaw na si Henry C., pinasa na niya ito sa kanyang mga anak. Ang mga magkakapatid na ito ang may hawak ng pinakamalaking business empire hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. Walang duda na magiging unstoppable pa rin sila in the years to come. Imagine, no, being born to these families. So sabihin natin kung ikaw ang nasa lugar ng mga taong ito at magmamana ka ng billion worth of company, ano ang unang-una mong gagawin sa pera mo? Tara,